2 araw bago ang planong tigil pasada kontra PUV modernization, may ilang grupo namang nagpakita ng suporta para sa programa. Panawagan nila, huwag nang palawigin ang December 31 deadline. Mula sa Maynila, may ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph? Sandra, lumabas naman yung grupo ng mga jeepney driver at operator na sumusuporta naman sa PUV modernization program para ipakita na marami na raw silang nakapag-consolidate. Nagsimula ang kilos protesta, Sandra, sa Welcome Rotonda sa Quezon City at tumulak sila papunta sa Mendiola sa Maynila. 400 grupo mula sa iba't ibang panig ng bansa na bumubuo sa United Transport Consolidated Entities ang sumali sa pagkilos ngayong araw. Ipinanawagan nila sa pamahalaan na huwag nang palawigin ang December 31 na deadline para sa mga jeepney operator at driver na mag-consolidate. Hindi raw ito patas sa kanila na sumunod sa programa simula pa noong taong 2017. Ayon sa grupo, tinatayang 1,700 na mga grupo na ang nag-consolidate sa buong bansa at may 120 naman sa Metro Manila. Pinabulaanan nila ang sinasabi ng ibang grupong kontra sa PUV modernization program na hindi kumikita ang mga kooperatiba. Hindi rin daw mahirap mangutang sa mga bangko dahil may 20% na subsidiya ang gobyerno sa bawat unit na inuutang nila. Sabi ng grupo, Sandra, ay wala raw dapat ipag-alala yung mga commuter na wala silang masasakyan sa December 14 at saka sa 15 mga araw na itinakda ng grupong Piston para sa kanilang 2 araw na tigil pasada dahil sila daw yung tatakbo sa mga araw na yun. Patuloy pa natin kinukunan ng reaksyon ang LTFRB at ang Department of Transportation. Samantala, para dun po sa mga nag-aaral sa University of Santo Tomas, inanunsyo na ng universidad na virtual ang kanilang magiging klase dahil sa nakaschedule nga na tigil pasada ng grupong Piston sa December 14 at 15, yan ay sa Huwebes at sa Biyernes. Sandra? Yes, Joseph, naalala ko sinabi dati ng DOTR na non-negotiable para sa kanila yung PUV modernization. So kung halimbawa hindi ito may extend pa, paano na lang yung magiging kalagayan ng ating mga mananakay o yung mga nagko-commute araw-araw, Joseph? Okay, pag hindi sila nakapag-comply, ang gusto lang gawin sana ng DOTR, doon sa mga grupo na hindi pa nakapag-consolidate, sabihin nyo lang, kumbaga simulan yung proseso ng consolidation. Kung hindi talaga sila gagalaw sa December 31, pagpatak ng January 1, posibleng hindi na payagan na tumakbo yung mga jeepney na hindi nakapag-consolidate at dahil dyan ay posible na magkaroon ng transportation crisis kung malaking bahagdan yan ng mga public transportation natin ng mga jeep ang hindi makapag-consolidate. Pero ayon naman sa datos ng DOTR ay 70% na ng mga pampublikong sasakyan na nakapag-consolidate at inaasahan nila na yung bilang na yan ay sapat para maiwasan yung kakulangan naman ng masasakyan by January 1, Sandra. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong. Nanindigan ng Department of Transportation na hanggang December 31 na lang pwedeng bumiyahe ang mga tsuper na unconsolidated pa o walang kooperatiba. Sagot yan ni Transportation Secretary Jaime Bautista sa planong tigil pasada ng grupong Piston sa December 14 hanggang 15. Sabi ni Bautista, ang mga grupong Piston at Manibela lang ang hindi sumasang-ayon sa PUV modernization program ng pamahalaan. Mas magiging epektibo, maayos at komportable na rin daw ang transportasyon sa bansa sa pamamagitan ng modernization. Susubukan natin kunin ang panig ng Piston kaugnay rito. Mga kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.